Good morning po. So, check up ko po kayo noong September 17 po. Tapos, pinescribe ko po sa inyong lente ay -75 sa right na may -1 cylinder at saka sa left po ay -175, no? Tapos, ang in-order po natin sa lab is pinalagyan natin ng blue light coating. Tama po? Okay. Tapos, nandito po ang inyong salamin. I-check po yung fit. Ito po yung pinili niyong frame. Tama? Okay, try po. Kumusta po yung fit? Parang medyo tabing yung sa may dito sa may part sa ilong. Parang medyo tabing. Pakisuot po ulit. Okay na po. Okay po. Sige po. Komportable naman po kayo sa grado ng lente. Hindi naman po kayo nahihilo, hindi naman po masakit sa ulo. Tingin po kayo to. Mali lang po yung nakikita sa chart. Okay. Sige po. So, ipaliwanag ko lang din po sa inyo yung case po ng mata ninyo kung bakit po kayo nagkailangan na salamin. So, yan po sa inyo ay tinatawag din po nating myopia or para sa simple na terms ay nearsightedness. So, yan po ay isa sa mga refractive error. Tapos, ang sa inyo po is myopia, so nearsightedness. Kung sinabi po natin ganyan, yung ilaw po na dapat sakto sa retina ninyo, kagaya dito sa picture na ito, sakto yung tama ng ilaw. Pero ang nangyayari po sa mata ninyo, nandito po siya sa harap. No? Tumatama. Kaya ang nakikita ninyo po ay malabo. So, bakit po kayo nagkakaganyan? Pwede po sa shape ng mata nyo or sa haba ng mata nyo, pwedeng mas mahaba po siya compared sa normal na mata. Kaya po yung ilaw ay nasa harap. Pwede rin po yung itong dome shape sa harap ng mata ninyo ay hindi siya kasing shape ng normal na mata. Pwedeng irregular siya, no? Or may bako. Ganun din po yung lens sa loob ng mata nyo, kagaya dito sa picture. Ito pong mga reason na ito ay pwede pong nakuha ninyo sa inyong parents. So, isa pa po case sa inyo is yung may astigmatism po kayo. So, pag sinabi po natin astigmatism, uneven po yung focusing ng light sa retina ninyo. Kung titingnan nyo po itong picture na ito, kumbaga, sa isang point lang siya nakatutok, di ba? Tapos, medyo patulis po siya, kung titingnan. Tapos, ito po ay nangyayari dahil irregular yung shape ng cornea ninyo. So, kung titingnan ninyo po, yung shape po ng eyeball ng normal na mata is parang basketball. So, kapag po nagkakaroon ng astigmatism, yung shape po ng mata ay parang football. So, medyo mahaba siya. Tapos, kung i-explain ko po sa inyo, ang astigmatism po ay dapat nangyayari siya kapag irregular yung shape, or may mga bako sa harap ng mata ninyo. So, dapat smooth po siya. Kaso, ang nangyayari, nagkakaroon ng mga bako. So, doon po yung reason kung bakit parang sumasabog yung ilaw na nakikita ninyo. Okay. So, sa
sa pag-aalaga po ng salamin ninyo, huwag niyo pong isusuot sa pagtulog at sa pagligo para maiwasan po natin yung gasgas at saka yung pag-deform po ng frame. At saka po huwag po kayo lagi nakatingin sa malapit, tingin-tingin din po kayo sa malayo from time to time para hindi po pagod na pagod din yung kanyang anak. At saka po kayo na inom lagi ng tubig. Tapos sa pagpupunos po ng salamin, meron naman po yung kasama na panglinis. Hanggat maaari po ay ito po yung ipanglilinis. Para hindi nagagasgasan yung lente ninyo. So far po, comfortable naman po kayo sa oras po na sinuot habang nakausap po kayo. Wala naman po kayo na-encounter na nakikilo or masakit ang tulog. So, kung meron po kayong concern, balik lang po kayo sa akin para pa-check po natin. So, may tanong po kayo? Okay. Thank you po. So, ang nakikita niyo naman po na malinaw ay yung nasa malayo. Labo po natin. So, yun po yung error of refraction na tinatawag na hyperopia or farsightedness. So, one reason po nun dapat yung ilaw ay tumatama diretso sa likod ng ating mata. Gaya po naman ito sa picture, Sa ang nangyayari po sa face ninyo, yung ilaw po ay nasa likod ng retina. So, isang reason po doon po pwedeng maliit po yung eyeball, kaya yung ilaw po ay tumidiretso sa likod. Ang reason is yung curvature ng inyong cornea or yung lente sa loob ng inyong mata. So, pwede ko rin naman po kayong bigyan ng salamin or pwede rin naman po ng lenses. Depende po sa grado na makukuha natin sa mata nyo. Ang concern po ninyo ay ang paglabo po ng inyong mata kapag tumitingin sa malapit. So, malinaw po yung nakikita niyo sa malayo. So, i-consider po natin dito yung edad ninyo. Since nasa 40s na po kayo, masasabi po natin na normal pa rin po na aging yung nararanasan natin na paglabo ng mata. So, nangyayari po yung ito pong nakikita ng lente, ito pong kulay puti sa loob ng mata, ito po ay tumitigas. Hindi naman sobra, pero nababawasan po yung pagka-flexible niya, kaya nahihirapan po mag-adjust yung mata natin kapag tumitingin sa malapit. So, wala naman po kami dapat ipag-alala dahil ito naman po ay normal na proseso ng pagtanda. Kung gusto niyo yung salamin, pwede din naman po. Meron po tayong maraming pagpipili dyan. Depende kung ano po ang gusto niyo. So, upon examination po, napansin ko po na yung lente sa loob ng inyong mata ay medyo nag-heat or parang may pagka-cloud doon po sa inyo. Kaya po naglalagawa po yung mata at may napapansin kayo na parang medyo puti na patch kapag tumitingin po kayo. So, yan po ang tinatawag natin na cataract. Ang isa pong reason nito dahil sa diabetes. Pwede po dati na nagkaroon kayo ng trauma sa mata at saka po yung sobrang exposure po sa araw. So, ang nangyayari po, namumuo po yung mga protein sa loob ng lente, kaya po nagdidikit-dikit sila at namumuo. Hindi po yung nakikita yung puti. So, ang gagawin po natin ay i-refer po kayo sa ophthalmologist dahil sila po ang mas nakakaalam sa program na dapat gagawin niyo para sa inyong mata. So, mabuti po na nakita natin hindi pa siya malala para yung management po natin is hindi ba pabagal yung progression niya.
refer ko po kayo sa OPTA para po mas mabigyan nila kayo detail na program para sa management ng inyong condition. So, tulong sa likod ng mata, malapansin cotton wool na spots or mga puti-puti ano sa likod ng mata. So, yun po mga puti-puti ninyo ay mga spots po na dahil sa hindi po siya sususuplayan ng dugo. Paano po na ito ay diabetic? Ang nangyayari po kasi pagka may diabetes, yun pong pagka po mataas ang yung blood sugar, nasisira po yung mga blood vessels sa likod ng ating mata. Ang nangyayari po, kaya po, mga parte po yung likod ng mata na hindi po nasusuplayan ng dugo. Kagaya po nitong sa picture na ito, kung mapapansin ninyo, mayroong mga patsi-patsi na kulay puti. So, ang gagawin po natin, kaya refer ko po kayo sa ophthalmologist para mabigyan po kayo ng mas detalyado na program para po sa ikabuti natin. So, ang glaucoma naman po, ito ay yung increase na pressure sa ating mata. So, ang mata po natin, meron niya automatic na pressure control. Kaso po, ang nangyayari, posible ang may nakabara doon sa drainage ng mga fluids sa mata natin. Kaya, ang nangyayari, tumataas yung pressure sa loob ng mata, naiipit po itong optic nerve, ito pong pahaba na nakikita yung likod ng mata. So, ito po ay maaari magdulot na vision loss kapag hindi natin naagapan. Kaya po, mas mabuti kung pupuntan na po tayo agad sa ophthalmologist. I-refer po kayo sa ophthalmologist para mabigyan po kayo ng management para po din. Kung posible po nabigyan kayo ng eye drop para makontrol yung pressure sa loob ng mata. So, kung itatanong niya po kung bakit nagkakaroon ng glaucoma, posible po yung sinabi ko kanina na nabarahan po yung drainage na fluid sa ating mata. Pwede rin naman na-injure yung mata nyo or sa genetics. Napansin po, sa likod na mata na meron po yung puti sa likod. So, total, wala po kayong diabetes, so pwede natin siyang i-exclude, no? So, possible na ito po ay age-related ng neurodegeneration, considering the kasi isang cause din po yun ng increase yung number ng growth ng vessels sa mga parte ng retina, at saka meron po mga puti-puti or patsi-patsi sa likod. Yan po ay mga waste products po sa ating likod na hindi na natin at naisipon na lang. Tapos, ko rin po kayo sa opas para ma-instruct na nila tayo, no? Ang dapat natin gawin para hindi lumala